Mga viewers, mga kababayan, pakinggan natin ang pahayag ng isang pastor na sabi niya ang Katoliko daw ay nag-worship kay Lucifer. Ito ang kaniyang sinasabi, komentaryo sa video na kanyang pinakita doon sa Vatican. Dahil sabi niya, binanggit daw ang pangalang Lucifer habang nag-worship ang Katoliko. Ito po ay si Pastor C.G. David ng Born Again. Pakinggan natin siya. Orin nyo maigit. Grabe to kapatid, maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na sa loob mismo ng Vatican Church, nananalangin sila at dinedeclare nila sa kanilang panalangin na si Lucifer, si Satanas, ay ang kanilang Diyos. Hindi po ito paninira, tayo na lamang po ang mga suga at panoorin po natin sama-sama. So expose po natin ang bagay na ito. Grabe, tumatayo balahibo ko. So yun mga kapatid, ang kanyang konklusyon. Dahil sa Latin na pagkanta ng Katoliko, narinig niyang pangalang Lucifer, konklusyon kaagad si C.G. David na nagsamba ang Katoliko ng demonyo. Yan po ang kakulangan sa isang pastor sa tinatawag historical background sa mga termino na dapat malaman. Okay? Bakit? Bakit natin sinasabing kulang siya? Sapagkat ang terminong Lucifer, mga kababayan, historically, yan po ay ina-associate doon kay Satanas. Ayon sa King James Version, Isaiah chapter 14 verse 12. Sino po ang may mga opinion na nagsasabing si Satanas daw yan sa Isaias? Ayon sa tinatawag historical account, mga kababayan, in early Christians, the early Christian writer like Tertullian, Origen identified Lucifer, okay, with the devil. Liking this passage of Isaiah chapter 14 verse 12, to the fall of Satan from heaven. So ito yun ang historical background kung bakit mayroong tinatawag na fallen angels na tinatawag na si Lucifer. Yan ang thinking ng mga Protestante. At dahil binanggit dyan sa Latin na kanta ng Vatican, kanila talagang ginagawang gikonek. Baga, nagsimba ang Katoliko ng demonyo dahil binanggit ang salitang Lucifer. Mga kababayan, bago natin ibigay ang ating sagot explanation, atin munang intindihin ano ang ibig sabihin ng Lucifer, no? From the Latin word lux means L-U-X, ibig sabihin light. Then pagkatapos feri meaning bringer. So light bringer ang ibig sabihin literally ng salitang Latin Lucifer. Ito po ay ginagamit kay Kristo mismo, hindi kay Satanas. Halimbawa, Jesus as morning star, according to Revelation chapter 22 verse 16. Ibig bang sabihin kung itong pastor na mangmang na ito ang pasagutin, si Kristo ay Lucifer din, demonyo din? Yan ba ang ibig niyang sabihin? Dahil ginamit yan ng Revelation chapter 22 verse 16. Jesus called a bright morning star.
At saka ginamit din ni San Pedro sa kanyang pangalawang sulat, 1:19. Sabi dito, mga kapatid, the term day star, morning star related to morning star refer to Christ. Ibig bang sabihin si Kristo ay demonyo? Kaya mga kababayan, yung kanta doon sa Batikan na binanggit ang Lucifer, hindi ang demonyo, kundi si Kristo ang tinutukoy ayon sa Biblia. Mangmang lang kasi itong pastor na ito na akala niya hindi siya masupalpal. Kung ang Katoliko walang alam, ay madaya niya, mga kababayan, at saka ang kanyang membro. Ang nagpalaganap niya ng opinion na itong Lucifer na ito ay demonyo, ang mga writer na si Tertullian at saka si Origen noong early Christian. Mga kababayan, kinuha ang Isaiah chapter 14 verse 12. Kaya diyan nag-umpisa ang fallen angel na si Lucifer na tinatawag na morning star. Ngunit hindi ho yan ang tinatawag na morning star o Lucifer na kinanta doon sa Batikan, kundi si Kristo ang ibig sabihin doon. Kaya palpak at kasinungalingan, at kung maniwala ka sa pastor na ito, madala ka sa kanyang kasinungalingan nitong si pastor ng born again, si C.G. David. Kaya mga kababayan, ingat po at magsuri, study palalim sa doktrinang Katoliko para hindi madisib, hindi madaya. Maraming salamat at magandang araw sa atin lahat.